Magandang araw po sa iyo, Kuya Dax. Ako po si Dondi. Hindi ko na lang po ilalagay ang totoong pangalan ko at ng mga involved sa kwento para sa safety namin. Sa kasalukuyan po ay 42 years old na ako. Hindi po tulad ng mga narinig kong kwento sa inyo. Isa po akong openly gay man. Kilala nga ako sa block namin bilang si Dondi na bakla. Na hindi naman naging issue sa akin yun kasi unang-una, totoo naman. Pangalawa, sanay na din naman ako. Simula pa lang naman ang pagkabata hanggang tumuntong ako sa kolehiyo, ganito na ako. Since nabanggit na din natin ang kolehiyo, sisimulan ko po ang kwento ko ng makilala kong naging kaibigan ko na tawagin na lang nating Amelia nung nasa kolehiyo ako. Transfer student siya. Second year na nang lumipat sa university namin. Una ko siyang napansin sa cafeteria. Nakaupo siya mag-isa at may hawak na libro. Nilapitan ko siya kasi wala akong makitang bakanting mesa noon. Isang, "Hi, pwede ba ako dito?" At doon na nagsimula ang lahat. Mabilis kaming naging close. Parang matagal na kaming magkakilala kahit kakikita lang namin nung araw na iyon. Dahil sa dami ng napagkwentuhan namin. Kung sa term ng Gen Z ngayon ay isa siyang babaeng bakla. Kaya mabilis kaming naging close. Madalas kami magkasama sa group works, sa lunch, sa tambayan namin sa university. Humabot pa nga sa punto na kahit weekend, nakikita pa rin kami. Ipinakilala niya ako sa mga high school barkada niya. Ipinakilala ko din naman siya sa mga barkada ko. Di ba nga sabi nila, "Tell me who your friends are and I tell you mine." Para barkada. May mga nagbibiro pa nga sa amin na bagay daw kami. Pero nagtatawa na lang kami at sinasabing hindi kami talo. Makalipas nga ang ilang buwan, mas lalong lumalim ang pagkakaibigan namin. Parang na nga kami magkapatid ni Amelia. Isang araw habang naglalakad kami papunta sa susunod naming klase, kapansin-pansin ang katahimikan niya. Tapos napapadalas pa ang pagiging late niya. Tinanong ko siya kung may problema pa siya. Nung una ayaw pa niyang sabihin ang totoo pero dahil nakikita naman niya siguro yung pag-aalala ko, sinabi na niya sa akin kung ano ang pinagdadaanan niya. "Buntis ako." Hindi ako makasagot sa revelasyon niya. Pakiramdam ko pa nga nung oras na iyon, parang ako yung ama dahil natameme talaga ako. Tinanong ko siya kung alam na ba ng pamilya niya. Nasabi niya na ba sa mga ito ang sitwasyon niya? Alam ba nung nakabuntis sa kanya? Wala raw siyang pinagsasabihang iba, kahit yung ama ng dinadala niya. Hindi na daw ito nagparamdam after nung may mangyari sa kanila. Doon bumuhos ang luha niya, Kuya Dax. Ilang araw daw niyang kinimkimang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung matatanggap pa siya ng pamilya niya kaya natatakot siya magsabi sa mga ito. Nang gabing iyon ay iniuwi ko siya sa bahay namin. Buti na lang talaga at solo ako sa bahay namin nun. Dahil parehong OFW ang mga magulang ko. Ganito na lang ha. Dumito ka muna sa bahay namin. Hanggang sa magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin sa mga magulang mo ang sitwasyon mo ngayon. Araw-araw akong gumigising ng maaga para magluto ng almusal para sa amin ni Amelia. Para na talagang ako ang ama ng dinadala niya. Ako ang umaalalay sa mga araw na para siyang nagkakasakit dahil sa pagbubuntis niya. Kapag sumasakit ang likod niya, ako ang nagmamasahe. Kapag umiiyak siya sa gabi, ako ang yumayakap sa kanya para paggaanin ang loob niya. Nang makaipon na nga siya ng lakas ng loob para sabihin ang totoo sa mga magulang niya, kinumpirma ko yun na kung sigurado na ba siya. Ang sagot naman niya ay kailangan na kasi ilang buwan na lang, manganganak na siya. At ayaw naman daw niyang maging pabigat sa akin. Hinihatid ko siya sa terminal ng bus pauwi sa probinsya nila. Pero sa totoo lang, nakaramdam din ako ng lungkot noon kasi hindi ko sigurado kung kailan na ang susunod na pagkikita namin.
Pero pinalangin ko na lang na sana tanggapin ng maayos na ng mga magulang niya ang sitwasyon niya. Kuya Dax, 2 dekada ang lumipas. Walang kahit anong balita mula sa kanya matapos siyang umuwi sa probinsya nila. Nisulat ay wala siyang ipinapadala sa akin. Ang nga pala Kuya Dax, noong mga panahong ito, hindi pa uso ang cellphone. Kung meron man mayayaman lang ang nakaka-afford. Walang kahit anong paraan para makibalita kung hindi landline. Pero kahit yon, wala kami nun. At kung meron man kaming magagamit, hindi naman namin alam ang number ng isa't isa. Kaya hindi ko alam kung okay ba siya, kung kumusta na ang baby niya, o silang mag-ina. Bumalik naman ako sa usual routine ko. Natapos ko ang college. Nagtrabaho sa isang advertising company. Lumipat sa freelancing hanggang sa unti-unti kong nabuild yung buhay ko. May mga dumandi sa buhay ko, aminin ko. Ilang relasyon. Pero wala nagtatagal. Isang regular na hapon lang yon. Galing ako sa isang client meeting sa isang cafe sa Quezon City. Palabas na ako ng mall. Nagmamadali na ako noon dahil nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Nasa may gitna ako ng crowd nang biglang may tumapik sa balikat ko. Dondi? Ikaw ba yan? Tanong niya. Napatitig ako sa babaeng nasa harap ko. Ang tagal kong nakatitig sa kanya. Kinikilala ko siya. At nang makilala ko na nga siya, parang bumalik sa akin lahat ng memorya. Yung kwarto naming dalawa sa bahay, yung instant noodles namin tuwing gabi, yung pagbubuntis niya, yung huling araw sa terminal. At napansin ko sa tabi niya, may binatang nakatayo. Kapansin-pansin siya kasi ang lakas ng dating niya. Matangkad, moreno, at matangos ang ilong. Dondi, siya nga pala si Rocky, yung anak ko, yung pinagbubuntis ko noon. Pakilala ni Amelia sa kanya. Hi po, Tito Dondi. Sabi niya habang niabot ang kamay niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay ko. Ewan ko kung dahil lang sa kaba o dahil sa inis ko sa sarili ko kung bakit ganitong naging reaksyon ko. Pero nang hawakan kong kamay niya, para akong nakaramdam ng kuryente. Inaya ko sila magmerienda sa food court para naman makipagkwentuhan at makipagkumustahan sa kanila. Si Amelia naman ay tulad pa rin ng dati. Madaldal pa rin. Nagawa niyang ikwento sa akin yung naging buhay nila sa sandaling oras lang nang magkasama kami. Ang sabi naman niya nung makauwi siya sa kanila, hindi naman siya pinagtabuyan ng mga magulang niya na para bang yung napapanood natin sa mga teleserye. Niyakap pa nga daw siya ng mga ito nang aminin niya ang totoo at ipinangakong tutulungan siya na magpalaki sa anak niya. Napansin ko naman si Rocky na tahimik lang na nakaupo sa tabi ng mami niya, busy sa pagkalikot ng cellphone niya. Hindi nagtagal ay nagpaalaman na kami pero bago kami maghiwalay, ibinigay ko sa kanyang contact number ko para naman may part 2 yung kwentuhan namin. Nang makauwi ako sa apartment ko, may notification akong natanggap sa Facebook. Friend request from Rocky. Siyempre inaccept ko naman yung kasi nasa isip ko'y wala namang masama, diba? Gusto ko din namang mas makilala pa siya. Pagkatapos kong i-accept yung friend request ni Rocky, nag-message siya kagad. Hi po Tito Dondi, salamat po ulit kanina. Nakwento na po kayo sa akin ni Mami kung paano mo daw siya tinulungan nung ipinagbubuntis niya ako. Kaya po masaya akong na-meet na kayo finally. Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap na iyon. Nagkwentuhan kami about sa kung nasan ako ngayon, anong work ko, at saan ako nakatira. Sinabi ko naman sa kanya na freelancer ako. Mostly home-based, kaya mas marami akong free time. Tinanong ko rin siya kung nag-aaral pa ba siya. Ang sabi niya, second year college na daw siya. Habang binabasa ko yung message niya, hindi ko maiwasang mapangiti. Parang hindi lang ako nagbabasa ng isang chat. Parang nakikita ko yung batang prinotektahan ko dati habang nasa sinapupunan pa siya ng mami niya. Pero ngayon, lumaking gwapo at matalino.
Habang tumatagal, napansin kong dumadalas ang chat niya. Hindi yung parang courtesy lang. Yung tipo ng kwentuhan na kahit wala kayong topic, gusto nyo pa rin may mapag-usapan. May mga araw na sa umaga pa lang may "Good morning tito" na akong natatanggap. Tapos may mga random questions pa siya na medyo personal na. Tito, nagka-boyfriend ka na ba dati? Tito, okay lang ba sa'yo yung mga taong discreet? Tito Dondi, paano mo nalaman na yan talaga ang gusto mo? Yung alam mo na. Nung una'y sinasagot ko siya ng maayos. Akala ko curious lang siya. Baka wala siyang ibang mapagtanungan. Ako lang siguro yung out and proud sa paligid niya na approachable. Pero habang tumatagal, hindi na lang basta curiosity yon. Ramdam ko na may hugot ang lahat ng tanong niya. Hindi ko alam kung nagbibiro lang siya o seryoso. Pero bilang tao, bilang lalaking minsan na ring umibig, ramdam ko yung pamilyar na kiliti. Yung simpleng kilig na pilit mong idinidinay kasi bawal. Minsan isang gabi, habang pareho kaming online, nagkataon na pareho kaming lasing na lasing. Ang sabi niya may konting inuman daw sa bahay nila. Tapos ako naman, may red wine na tinitira ko habang nag-aayos ng files. Nagkwentuhan kami hanggang napunta na sa mas personal na usapan. Tito, naisip mo na ba minsan kung bakit may mga taong bigla na lang bumabalik sa buhay mo? At kung sakali ba na may nararamdaman ako sa'yo, mali ba yun? Ilang minuto akong nakatingin lang sa screen ng phone ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Pero nag-send pa siya ng isang message. Wala lang tito, na itanong ko lang. Curious lang ako kung anong magiging reaction mo. Kasi gusto ko lang maging totoo sa sarili ko kahit minsan. Kung magkasama pa tayo ngayon, anong gagawin mo? Hindi ko kaagad siya nasagot. Kasi sa totoo lang, ang dami kong naiisip. At halos lahat ng naiisip ko, hindi dapat. Pero ang naging sagot ko lang, wala, yayakapin lang kita. At ang reply niya, gusto ko yan tito. Simula nga nun ay may mga palihim na kaming pagkikita. Minsan kumukuha kami ng rented apartment. May isang gabi pa nga na hindi ko malilimutan. Malakas ang ulan nun. Basang-basa siya sa ulan nang dumating. Galing daw siya noon sa school. Pinapasok ko naman siya sa apartment ko at doon ay pinagbihis. At doon nga'y habang nagbibihis siya, hindi ko siya maiwasang pagmasdan. At doon nga nagsimula ang lahat. Wala na akong pakialam sa mundo sa labas. Dahil sa loob ng kwarto na yon, bumuo kami ng sarili naming mundo. Isang araw pagka-uwi ko galing sa pag-grocery, habang inaayos ko mga ito sa lagayan ko, tumunog ang phone ko. Si Amelia. Sinagot ko naman ang tawag. Tahimik lang sa kabilang linya. Alam ko namang may tao dahil naririnig ko yung mga hinga niya. Bakit mo ginawa yun, Dondi? At sana ko pa talaga, ha? Pinagkatiwalaan kita. Tapos gagawin mo yun? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano ako sasagot kay Amelia. Ramdam na ramdam ko yung galit niya. Tumulo ang luha ko habang hawak kong cellphone ko at nakikinig sa mga galit niya sa kabilang linya. Wala akong maipaliwanag. Kasi ang totoo, kahit ako hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Pero isa lang ang malinaw sa akin ng mga oras na yon. Nasaktan ko ang taong minsan kong itinuring na pamilya at hiyang-hiya ako sa ginawa ko. At nang tumahimik si Amelia sa kabilang linya, doon ako naglakas ng loob para itanong sa kanya kung paano niya nalaman. Oo Kuya Dax, hindi ko na itinanggi kasi ayaw ko nang dagdagan pa ang kasalanan ko sa kanya. Ang sabi niya ay, nabasa daw niya mga sweet messages namin ni Rocky. Ang mga conversation namin na
Hindi dapat nangyayari sa pagitan naming dalawa ang mga private photos na hindi niya inaasahan na magpapalitan kami. Kinabukasan ay dine-activate ko ang Facebook account ko o kahit anong social media na meron ako. Nagpalit din ako ng SIM card. Binura ko ang mga chat namin ni Rocky. Lahat ng screenshots, lahat ng voice notes, lahat ng selfies. Nagpaalam ako sa boss ko na kung pwedeng mag-leave ako kahit 1 linggo dahil may emergency. Yun lang naisip kong idahilan para ma-approve ng leave ko. Gusto ko muna magpakalayo-layo pansamantala, mag-isip at magmuni-muni sa mga ginawa ko. Minsan naisip ko, Kuya Dax, paano kung hindi ko tinanggap yung friend request? Paano kung hindi ko nireplyan yung usapan at tinapos ko kaagad? Paano kung hindi ako pumayag makipagkita? Ang totoo, Kuya Dax, hindi naman nakatulong yung 1 linggong leave ko kasi pagbalik ko sa trabaho, nandun pa rin yung guilt sa ginawa ko. Hindi ko na tinangkang kausapin sa personal si Amelia. Parsan pa, diba? Baka masungal-ngal pa ako nun. Ilang taon din ang lumipas bago ko tuluyang napatawad ang sarili ko. Hindi naging madali sa akin nung una kasi isa si Amelia sa itinuring ko ng kapatid. Pero nung ginawa ko, kaya maintindihan ko siya kung hanggang ngayon, hindi niya ako mapapatawad pa. Kung minsan parang natutukso akong silipin yung Facebook nung magina, pero sa tuwing gagawin ko yon, matinding pagpipigil ang ginawa ko. Pero promise, Kuya Dax, simula nung i-deactivate ko yung old Facebook ko at gumawa ako ng bagong account, hindi ko na hinanap yung account ng magina. Mahirap na. Baka bigla na lang ako lumabas sa kanila na you may know this person o isuggest ako bilang friend. Masasabi ko naman na okay na ako ngayon. Pero syempre, hindi pa rin mawawala na maisip ko si Amelia at Rocky kasi naging malaking parte sila ng buhay ko. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. More power po sa channel ninyo at salamat sa ganitong klase ng channel na pwede kami magbahagi at maisaboses ang kwento namin sa YouTube. Ako si Dondi at ito ang true confession ko.